Magandang araw po sa ating lahat. Ito ay ang pagdiriwang ngayon sa bagong liderato dyan sa Senate. Palakpakan natin mga kababayan dahil nakabuo na sila ng bagong 13. Yun. Ayon po ni Kuya Alan, ito po sinasang-ayunan ko po yung mga sinasabi ni Kuya Alan nung dati. Nung nakaraang mga linggo na walang problema sa kanya kung kailan sila makabuo ng 13. Yun. Ngayon araw po, nabuo na po ang 13. Nangyari na ang Joel the 13th day. Yun. Ngayong araw ng Miyerkules. At pasalamat po tayo na pinanindigan ni Joel the 13th, ang kanya sinasabi na dadalo siya pag may special session. Yun, may special session na po nagaganap. At napakabango ang kanilang bill na naipasa dahil nadeklarar na ang national orchids na waling-waling. Yun, napaka-importante yun. Naisama na doon sa special session yung halal bilang national orchids natin ay ang waling-waling. Yun. Ito na po mga kababayan. Wala pa silang nadeklara na tahanan ng mga buhaya. Yung national ang tawag doon? Di ba sa atin yung national hat, nipa hat? Ipalitan ho natin yung pambansang tahanan. Tahanan ng mga hayop. Iba-iba yung pambansang hayop natin hindi pa man napalitan. Dito po, joke-joke lang po yun ha. Huwag kayo magagalit dyan. Yung mga sa atin lang dito mga kababayan na bakit naka-importante po itong araw nito dahil nawala na yung issue kung kailan sila makabuo ng 13. Alam mo natin na hindi talaga nila magagawa ang ganap ngayong araw pag hindi sila makabuo ng 13 dahil walang quorum. So dito ho, kahit ipipilit nila na majority na yung 12, ang ibig sabihin lang doon na majority ang 12, yung 12 ay pilit nila na hindi na paghiwa-hiwalayin. Makabuo talaga sila na yung 12. Pag makabuo na sila ng 12, isa lang ang kulang nila. Nung nakaraan, binigyan nila ng issue ang Senate. Nung mag-hearing sana, sila si Cayetano Black, nagkaroon ng nagkaroon ng tawag dyan, threat, may hudyat dyan sa Senate, parang magkakagaulo daw, kaya na-lockdown. Tapos wala namang binatbat na ano bang threat na yon. Kumbaga wala na yun. Kumbaga sa sinasabi pa ni Rafi Tulfo, wag na yun. Tapos na yun. Kalimutan na natin yun. Yung mga issue na yun, kalimutan na natin yun. Sports lang tayo. Ayun, sports lang tayo. Wala namang gano'n na. Sa sinasabi ni Kuya Alan po, wala nang problema sa kanya yung posisyon dahil temporary lang yun. Ay sa kanya lang kung paano magiging mas malamang pa din ang batas. Yun. Kung ano nakasulat doon sa konstitusyon, yun ang sinusunod. Kaya ang hinintay lang ni Kuya Alan na makabuo kayo ng 13. Matik naman. Di ba sinasabi ko na nung nakaraang ilang araw na nakalipas na yung nagtula na si Joel the 13th. Nako. Napaka marami niya binatbat pero parang wala siyang sinabi.
Dito bumubaya na pagbigyan natin ng yung nababasa natin sa social media. Ano daw yung acronyman yung GIL? Ano daw yung meaning ng GIL? Curious din ako. Pagkakalam ko yung GIL, Jesus is Lord. Wala namang sinabi doon na kung ano, may tanong lang, ano daw meaning itong GIL? Hindi, binasa ko. Ang dami ng mga comments doon. May nag-comments doon, GIL. Natatawa ako. Bullshit talaga ng mga kababayan natin na wala talagang pangasar na lang. Sabi ng GIL daw, Junior is Lord. Wag ko, sinong junior? Ito kayang anak ng senyor? Dito po mga kababayan na. Ito na po. Tanggapin ho natin na itong mga isyo dahil alam mo natin dito na ang pipigilan nila dito ay ang flood control. Dahil nababasa din natin sa social media itong mga nagsasabi na wala daw ibang lumalabas sa bibig. Itong mga DDS daw, flood control. Babawi lang din kami. Wala din yung ibang lumalabas dyan sa mga loyalistang Marcos, impeachment. Di, score tayo. Diba? Panis tayo. Diba? Nakita namin na ito mali. Pero walang sinampang kaso. Ito naman sa kabila sa impeachment, nakita nilang mali, sinampahan nila ng kaso. Kaya may impeachment. Ito naman sa una, may mali naman sila, sinampahan ng impeachment, pinatay ang impeachment. So, patay ng impeachment ng sa Kamara, kay Junior. Ngayon, nabubuhay yung impeachment ni BP Sara. Binuhay ulit. Ngayon, nag-ongoing na. May preparasyon na, may paghahanda na sila. Ang gagawin nila dito mga kababayan, buti na lang dito sa bagong liderato ngayon, hindi sila talaga nakabuo ng buo nilang mga functions nila. Yung nakapag-elect na sila ng mga committee chairmans. Yung mga officers nila, nakapag-elect na sila. Kung hindi sila nagiging 13, so ibig sabihin, kahit sa mga sinasabi nila, nagmamatadgas sila, parang inahalal ang sarili nila, na sila pa rin ang majority, kahit hindi pa sila nakabuo ng 13. Buti na lang ngayon, kahit nagmamatigas sila, sumasaludo pa rin sila sa batas. Yun, palakpakan na natin na yun ang importante. At sana ito pagsunod nila sa batas. Dahil alam mo dito mga kababayan na ito pong babantayan natin. Di natin alam yun habang umiikot itong gulong ng araw hanggang sa umabot dito sa unang araw sa trial ng impeachment ni BP Inday Sara. Baka mag-iba yung bilang. Baka maghanap din sila ng paraan baka mag-iba din yung bilang. Tapos, ang minority bloc ngayon, sa grupo nila ni Cayetano, baka umalma. Na hindi naman tama yon. Baka yun naman din ang dahilan na ito na naman si Kuya Alan, gumagawa na naman paraan para magkagulo ang Senate. Yun ang nasa isip ko mga kababayan. Halimbawa ito, gumagawa din sila ng mga kababalaghan. Halimbawa, dito na sa bilangan, sa impeachment, ni BP Sara, iibahin ninyo na figure. Instead na 16, gagawin na lang nilang 12. Di, kagaguhan na yun. Halimbawa, ipipilit nila. Si Kuya Alan, hindi papayag yun. Kuya natin yun, di ba? Hindi papayag yun. Ang pagiging kuya ay isakripisyo ang sarili niya para sa kapakanan sa pamilya niya, sa nanay, tatay niya at sa mga kapatid niya, mga bunsong kapatid niya. Yun. Ano ibig sabihin dyan? Baka si Kuya Alan may reklamo na mali o yun.
Tapos hindi sasangayunan itong kuminto o yung argument ni Kuya Alan na mali yung bakit binaba yung numero ng pagboto for impeachment. Ito lang nga, katang-isip, advance lang tayo mag-isip, kunti lang, mga ganun lang, advance, mga wala pa isang dangkal, mga 2 pulgada lang. Baka sabihin na naman nila, kaya pala, ito talaga si Kuya Alan, ito talaga pasimuno sa gulo ng gulo sa Senate. Yun po, mga kababayan, yun ang pinakamahirap, na ito ang babantayan natin, napakamot tayo sa ulo. Hindi sa problema, kundi sa balagubak. Makati talaga, balagubak. At ito po mga kababayan, dito po sa isyu ni Senator Marcolita, nako, saan ka pa? Itong napaka-nipis lang. Itong ikakaso, itong source sa kaso for plunder kay Senator Marcolita, mas may nipis pa ito sa kaso kaysa kay Joel Duterte at saka kay Escudero. Di ba nababanggit silang tatlo? Joel, Jinggoy. Ang kinasuhan ngayon, si Jinggoy. Yeah. Kinulong ngayon, si Jinggoy at saka si Sibong Revilla. Sibong Revilla, hindi na senador. At saka ito naman, anytime, sinabi ni Senator Marcolita, anytime na pwede siyang aarestuhin. Pero hindi siya susuko. Hindi na isusurrender kung anong karapatan niya. Total, malinis siyang konsensya niya na wala siyang mali sa ginagawa niya. Pero ang ginagawa ngayon sa administrasyon, gagawan ka ng mali. Kahit walang mali, gagawan ka ng mali. Pero itong kitang-kita na may mga mali nila, ginawa nilang paraan na magiging tama. Di ba? Nakakabuisit. Ito lang, tatawanan lang natin ito, nabubuisit tayo. Pero hindi tayo nabuisit dito sa dito tayo sa Bagong 13 sa mga sitwasyon. Hindi natin sila pinipersonal. Hindi natin sila personal. Itong mga ginagawa nila, itong mga kanilang mga kabulastugan na ginawa, si Senator Rapi Tulfo, maayos naman yun. Wala akong personal na galit dyan. Kay Erwin Tulfo, wala akong personal. Pero sa ginagawa nila, matatawa na lang ako. Salungat doon sa mga sinasabi nila dati. Yun, salungat. Salungat sa mga sinasabi nila dati. At itong mga iba dyan, lalo na ito sa Senator Ping Lacson, ito dati itong PNP, pagaling sa investigasyon. Pero alam mo natin kung paano siya nag-imbestiga. So, nawalan tayo ng bilib sa kanilang ginagawa. Yung pagkatao nila, bilib-bilib na ako. Pagkatao ni Senator Ping, pagkatao ni Tito Sen, bilib na bilib ako. Hindi ko lang nabiliban. Ito na mga ginagawa nila ngayon na halatang-halata naman sila na utang na loob naman. Huwag kayong mapapadikta. Independent. Ipakita nyo na kami independent kami. Equal ko, equal tayo. Ito institusyon natin, ingatan natin. Dahil yung institusyon namin, kaparehas lang yung institusyon na iniingatan nyo. So, yung institusyon nyo, ingatan nyo. Yung institusyon namin, ingatan din namin. Pero nangyari ngayon, itong institusyon na to, pinakialaman. At kayo naman, sumang-ayon kayo sa nakikialam sa inyo. Yun ang pangit.
Yun ang ayaw namin. Hindi naman sinasabi nyo sumasang-ayon kayo. Dahil wala na namang magnanakaw na umamin, di ba? Ako po. Dito po mga kababayan, makikita natin dito sa ating politika ngayon. Kaya nga, wala naman tayong magagawa ngayon dahil ipipilit nila ang kanilang gusto. Kahit sa anong paraan, basta gusto nilang makamit. Yun. Yung gusto nila, hindi kailangan. Ang kailangan ng mga tao ito. Pero ang ginagawa nila, gusto nila. Pero ang dinadahilan nila para sa mga tao. Kaya nga, solusyon na dito, babawi tayo sa 2028. Babawi tayo. Tanungin natin sa kanila, itong tumatatakbo sila bilang serbisyo publiko na magtatrabaho sila sa gobyerno. Tayo ang mga amo, sila mag-apply sa atin. Isa sa itatanong natin sa kanila, number 1, sang-ayon ba kayo? At pinaniwalaan ba ninyo at sundin ninyo kung anong nakasulat sa konstitusyon? Ganda no? Dahil ito sa mga nangyayari ngayon mga kababayan, marami tayong natutunan, marami tayong natuklasan. Hindi man tayo abogado, at least nabukas yung isipan natin na ito pala ang laman ng batas. Ito pala ang meaning yun sa pagkasabi. Dahil alam mo natin mga kababayan, itong konstitusyon yung binabasa pa namin na konstitusyon, ito pang hindi pa sa 1986 dahil noong sa 1986 parang na ata ako, grade 6 na ata ako. Parang ganun. Tapos yung konstitusyon ngayon is 1987. So ito palang pinag-aralan namin na konstitusyon dati before pa sa 1987. Yung pala na pinamemorize pa namin yung preamble, tapos ang mga pangalan doon, Ministry of Education, Ministry of Human Settlement. Naalala namin sinong Ministry of Human Settlement is First Lady Imelda Marcos. So, dati hindi ko na nakalimutan yun. Yun, Juan Ponce Enrile. Sino ba yun? Sino pa? Basta noon dati ministry pa yung tawag doon sa before sa 1987 na konstitusyon. Pero doon na pagkatapos na na yun, tinatawag na yung mga department. Kaya nga sa 2028 basta ito babantay natin na kailangan pa natin na may national election na mangyari sa 2028. Yun ang babantayan lang natin. Hayaan lang sila natin ngayon. Ang atin lang na hindi nila pwede pigilan ang eleksyon sa 2028. Baka gagawa sila ng mga paraan tulad ng ginawa nila ngayon. Ito muna. Gipitin natin tong 12. Tapos ipipilit natin na mayroon silang kapangyarihang 12. Yun. Tapos, ngayon, nakabuo na sila nang dahil kay Joel Duterte. Na Joel Duterte. Wala na yung Joel Villanueva. Joel Duterte na yung tawag ko. Kaya nga, ito po, lastly mga kababayan, dito po sa mga pangyayari ito sa ating lipunan, ito ang kaganapan sa ating lipunan. Tayo mga may edad-edad na, kailangan na rin nating matuto. May mga bata pa sa atin na may malawak na kaalaman lalo na sa batas. Hindi na nila kailangan siguro yung pakinggan pa yung sinasabi natin. Ito lang mga kalibil ko, yung mga grade 6 level lang.
Na ito lang pagkakaintindi natin na sa ngayong darating na halalan, gagamitin natin ang social media at i-mention natin sinong mga pangalan ng kumakandidato at ito ang tanong natin. Ulitin natin. Sangayon ba kayo? Yun. At susundin ninyo kung ano ang nakasulat sa konstitusyon, anong nakasulat sa batas. Dahil alam po natin anong ginagawa nitong unang lusi. Ipipilit nila, hanap sila ng paraan. Di ba, na-mention mga sila. In order to please the people, sometimes we bend the law. Tapos yung isang attorney, nag-agree pa, yes sir. At ngayon siya ay ngayon ang current na ombudsman. Pwede ba yun? Ikaw naman babatas at itong isang tao na nag-aral sa batas, ikayo'y nag-uusap patungkol sa bending the law, na-agree kayo sa harap ng sambayan ng Pilipino live? Ano tawag yan? Pambabastos. Iba alam natin, kung magchismis tayo, kung tawag sa Bisaya ay yung libak, backbiting. Ibubulong mo yon sa kasamaan mo, di ba? Ito si ano, ito. Kayo lang dalawa. Yung nagkukwentuhan sa mga bagay hindi kaya-aya na hindi mo iparinig sa publiko. Pero itong sinasabi ng isang mambabatas at ang tinatanong naman, ito namang may alam sa batas, ay siya ay abogado na patungkol sa binding dolo at sila ay nagkasundo. Maganda ba yung ehemplo? Tanong natin. Kaya, mga kababayan, kung may halalan man sa 2028, mag-iingat ho tayo sa mga kumakandidato, yung magtender umano ng kanilang serbisyo publiko para sa sambayan ng Pilipino. Huwag tayong magpapadala sa mga mabulaklak nilang kwento. Yung sila magkwento sa atin, sila ang magpapapaniwala sa atin. Baliktarin natin, kailangan sila ang maniwala sa atin kung anong gusto natin. Hindi tayo maniwala sa kanila. Kailangan din natin mga tao, ano ba yung nakasulat? Yung pinakaluwes na pagkakaintindi sa batas. Dahil yung mga umiintindi sa batas na pinakamalalim na daw, yung pagkakaintindi nila, anong nangyari? Binaluktot sa sobrang lalim. Nakukuba yung batas. Bumaluktot yung backbone. Kailangan yung batas matuwid. Diretso. Ito ang backbone sa peace and order sa ating bansa. Ang saligang batas. Tapos babaluktutin. Parang na osteoporosis ang ating batas. Parang nagkaroon na ng arthritis. May mga bukol-bukol. Hindi na yung tama yun. Hindi na tama. Sa akin lang. Ito lang pag-iusap po. Sa bayan ng Pilipino. At mayawa ang Diyos. Pagdasal natin. Ito ang naisimula nito. Now, smooth na to. Wala na tong ibang gagawin nilang pagbabaluktot. Dahil pag may magbabaluktot ito, magagalit si Kuya Alan. Yun.